sa ating channel. So ngayon mga bay, ituturo ko po sa inyo ang step by step at procedure po kung paano po tayo mag-change oil ng ating sasakyan. So sana po tatapusin itong video na to, gawa ng marami po kayong mapupulot na kaalaman para po kayo mismo ay matuto po kung paano nyo i-change oil yung inyong sasakyan na hindi na po kayo tatawag ng inyong mekaniko. Mga bay, ito po yung materialis na kailangan natin sa ating pag-change oil. Mayroon po tayong 9 liters po na langis, yung ating fuel filter po, at saka yung ating oil filter, at saka yung mga tools na gagamitin natin, itong 17mm natin na yabe, ratchet, at saka yung socket natin na 17 rin na sukat, at saka yung ating extension, at yung pangtanggal natin ng filter. Mga bay, ang una po nating gagawin ay tatanggalin po natin yung ating drain plug po ng langis na nakakabit po dito sa ating oil fan. So tatanggalin lang po natin siya pa counterclockwise po, paluwag. So yun po, paluwag na, tatanggalin na natin. Hayaan lang po natin maubos yung langis na naka-drain. Then pagkatapos natin i-drain yung ating langis, tatanggalin po natin ngayon yung ating oil filter. So gagamit po tayo ng pangtanggal ng ating filter. Ito po, chin po yung gamit ko. So, ganun po ulit ang procedure. Atakin po natin siya pa counterclockwise po. Ayun po, tanggal na po yung oil filter natin. So ngayon mga bite, na-drain na po natin yung ating langis. Ito po yung langis natin, makikita nyo. Tsaka natanggal na po natin yung ating oil filter. Then after, pag ako po kasi ang nag-change oil po, automatic po nagpapalit na rin po ako ng fuel filter at nililinis ko na rin po yung ating fuel strainer sa baba. Then kung magpapalit po tayo ng fuel filter natin, kailangan na rin po natin linisin yung ating fuel strainer. Makikita nyo po dito sa may injection pump, nakakabit po dito sa may, bago pumasok siya ng pit pump, makikita nyo po itong 17mm na tornilyo. Nandito po yung strainer. Ang connection po ng ating fuel strainer mga bay ay galing po to sa ating tangke. So bago po siya pumasok sa pit pump, sasalain nyo muna yung mga dumi na may higo po dun sa ating tangke. So napaka-importante po na malinis natin to, gawa ng pag napansin po natin na minsan na biglang namamatay yung ating makina, nangangatal dahil po dito sa ating fuel strainer. Kasi pag nabarahan po to dito yung strainer nito, automatic po hindi na po makakakyat yung diesel. So unahin po natin tanggalin yung ating fuel filter. So tatanggalin na natin yung ating fuel filter mga bay. Gamit ulit tayo ng ating chin type na pangtanggal. Ito po, chin type po yung gamit ko. Mas makapit po kasi ito kaysa yung iba nating ginagamit na iba yung mga spider type. Mas maganda po itong chin type kasi madali po nating may adjust. Ganon din po ang pagtanggal nito mga bay, counterclockwise din po ang pagtanggal ng ating fuel filter. So tanggal na po yung fuel filter natin. Isusunod naman natin yung ating ngayong fuel strainer. Tingnan po natin yung ating fuel strainer. Mga bay, na-drain na po natin yung ating langis. Natanggal na po natin yung ating oil filter. Tanggal na rin po natin yung ating fuel filter. At yung ating fuel strainer po, yung may nagsasala po ng ating diesel. Then after, ang susunod po natin gagawin, makikita nyo po yung compressor na ginagamit ko. Gawa na hinahanginan ko po kasi para maubos po talaga yung langis sa loob ng ating makina. So, buksan lang po natin yung ating valve cover na takip. Tsaka
Saka po itong connection natin sa compressor, pasok lang po natin dito sa butas ng valve cover. Then takpan po natin siya ng basahan para hindi po makalabas yung hangin, para lahat ng hangin talaga nandun lang po sa loob ng makina, at para matanggal po yung mga lumang langis na tira-tira doon sa loob. So mga bay, hayaan lang po natin siya na mahanginan hanggang po na wala na tayong makita na tumutulong langis doon sa ating makina. So mga bay, ayos na po, wala na pong langis na tumutulo. So ngayon mga bay, pwede na po natin ikabit yung bago nating oil filter, bago po nating fuel filter. So mga bay, una po nating ibabalik ay yung ating drain plug po. Pa-clockwise po yung higpit ng ating drain plug. So higpitan lang po natin, yung saktong-sakto lang po. So mahigpit na po natin drain plug. Then after po na maikabit natin ang ating drain plug, isusunod naman po natin yung ating oil filter. Pupunasan na po natin siya ng ayos, na wala na po matirang dumi at lumang langis. So ito po yung bago nating oil filter mga bay. Kabit na po natin. Ito po. Then higpitan lang po natin. Yung paghihigpit po nating oil filter mga bay, dapat yung saktong-sakto lang po. Hindi po masyadong mahigpit kasi mahirapan din po tayo sa sunod nating pag-change oil. So ayos na po. Naikabit na natin yung ating drain plug. Naikabit na rin po natin ng ating oil filter. Then after po, isusunod na natin yung ating bagong fuel filter. So ikabit lang po natin yung bago nating fuel filter. So ganun din po, pa-clockwise po yung pagkabit ng ating fuel filter. Gagamitin natin yung chin type natin na panghigpit. Medyo masikip po tong fuel filter natin mga bay. So mga bay, naikabit na po natin yung ating fuel filter. So ang isusunod naman natin ngayon ay yung ating fuel strainer. So malinis na po, nilinisan ko na, wala na pong bara. Ayos na po to. So pwede na po nating ibalik. Mga bay, kinakabit ko na po yung ating fuel strainer. Ito po, sa ilalim. Medyo masikip po. Itan lang po natin. Mga bay, tapos na po natin higpitan yung fuel strainer natin. So mga bay, ang huli po nating gagawin ay isasalin na po natin yung ating langis. So ito na po yung last natin na gagawin. Isasalin na po natin yung langis natin. Pero po, tip ko lang po, napaka-importante po nito, bago po tayo magsalin ng ating langis, ay kailangan po na i-double check muna natin yung ating mga ikinabit. So mga bay, double check lang po natin. Ito, nahigpitan ko na po. Yung ating oil filter, mahigpit na rin po. Then, mahigpit na rin po yung ating fuel filter. Nahigpitan na yung ating fuel strainer. So, ayos na po ang lahat. Ngayon, langis na lang po ang ating kulang. So, isasalin na po natin yung ating langis. Napakabait po ng mga driver ito. Gawa ng pag gumagawa po ako dito ng sasakyan nila, tumutulong po. Pasensya na kayo sa imbudo ko mga bay, gawa ng improvise lang po to. Naiwan po kasi yung imbudo ko. Yung gamit po natin na langis mga bay ay ordinary lang po.
Pero itong kumpanya na to, every 4 months po talaga pong nagpapalit sila ng langis. Ito na po yung last natin na isasalin, panghuli po natin, pang 9 na litro na po to. Okay. Tapos na po natin isalin yung ating langis mga bay. So linisin lang po natin. Ngayon, pwede na po natin ibalik yung takip ng ating valve cover. Ito na po natin. Pagkatapos po, naisalin na natin yung ating langis. Ngayon naman, makikita nyo po to yung ating gauge stick. Ito po yung sukatan ng ating langis. So bubunutin lang po natin. So mga bay, hintayin lang po natin ng mga few minutes na makababa po yung lahat ng langis na nasa loob ng ating makina bago po natin sukatin. Mga bay, ito po yung ating gauge stick. Mahaba po to. Ito po. So, makikita nyo po dito mga bay, mayroon po tayong isang unang butas at pangalawang butas. So, kailangan po yung langis natin ay nandito po sa pangalawang butas. Ito po yung maximum na sukat ng ating langis. So, kailangan po nandito siya sa pangalawang butas. So, mga bay, susukatin na po natin ngayon yung ating langis kung nasa tama ba yung sukat. So, hintayin natin mga 3 seconds. Bunutin po natin ulit. Kalat pa po yung langis. Sukatin po natin ulit. So, makita po natin ngayon mga bay, yung langis po natin ay sobra po kaunti sa pangalawang butas. Nandito po siya sa may ibabaw. So, mga bay, ayos lang po ito na sumubra po siya ng kapiraso. Gawa ng pag-umandar po yung makina natin, papasok pa yung langis doon sa ating oil filter. So babalik ulit siya sa maximum na sukat. Ito po. So ayos na po, pwede na po nating ibalik yung ating gauge stick. So ngayon, kailangan muna nating mag-bleeding ng ating diesel gawa ng, ito po yung bleeder, tinanggal po natin yung ating fuel filter at tinanggal natin ang fuel strainer. So makikita nyo po yung pit pump sa ilalim, bombahin lang po natin. So mga bay, bibleed lang po natin para mapapaandar na po natin yung ating makina. Bleed lang po natin yung diesel, tanggalin lang po natin yung hangin. So ito buo na po. So ayos na po to, wala na pong hangin, makikita nyo po yung diesel, buo na po. So, tapos na po, na-bleed na po natin. So, ngayon, ito na po ang time na pwede na natin paandarin yung ating makina. So, ngayon mga bay, nakaandar na po yung makina natin. Tapos, ay wag po muna nating bibiritin yung ating makina. Gawa ng bago po na change wheel yung ating engine. Hayaan lang po muna natin na makapasok yung mga langis doon sa mga maliliit na butas na nakakabit sa loob ng ating makina. Then after, i-check po natin yung mga pisa na ating ikinabit kung may mga tagas ba o wala. So wala na po nakitang tagas dito sa ating fuel filter, sa ating fuel strainer po. Tuyo naman po. So, check rin natin yung drain plug kung wala bang tumutulo. Saka yung ating fuel filter. So, maganda po yung pagkakabit natin mga bay. Wala po tayong nakikitang tulo. So mga bay, yun lang po ang procedure ng ating pag-change oil. Pagpalit po ng ating oil filter, fuel filter at paglinis po ng ating fuel strainer. So mga bay, sana po may napulot tayong kaalaman para may i-apply nyo po sa mga sarili nyong sasakyan. So mga bay, pa-subscribe na lang po, pakipindot yung ating notification bell para updated pa po tayo sa sunod ko pang mga videos.